balita sa Kings Radio. Sa hangaring agarang maibigay ang buwan ng pensyon na natanggap ng mga senior citizens ng lalawigan mula sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, isang memorandum of agreement ang nilagdaan ni na Governor Mendoza at DSWD 12 Regional Director Lorito V. Cabaya Jr. Nilalaman na naturang MUA na simula Hulyo ng kasalukuyang taon, magiging per quarter na o kada 3 buwan ang pamamahagi ng social pension ng mga nakakatandang Cotabateño. Ito'y bilang pagtalima sa memorandum na inisyo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nitong Mayo 7 daong kasalukuyan sa lahat ng regional directors ng bansa. Nakasa din sa nabanggit ng dokumento na magiging katuwang ng ahinsya sa pamamahagi ng nasabing pensyon ang pamamahala o pamalaang panlalawigan ng Cotabato na sa namang pupunta sa barangay para maihatid ang naturang interbensyon mula sa pamalaan. Kung matatandaan, pinangasiwaan ng Provincial Treasurer's Office o PTO at Provincial Social Welfare and Development Office PSWDO ang distribusyon ng social pension per semester nitong mga nakarang buwan, kung saan inihahatid nito sa mga benepisaryong nahirapan ng pumunta sa itinalagang venue dahil sa karamdaman o anumang kadailanan ang kanilang suporta mula sa gobyerno. Labis naman ang pasasalamat ni RD Cabaya kay Governor Mendoza sa suporta at malasakit nito para sa mga lulot-lula at pagsisikap ng butihing gobernadora na may hatid ang tig 1,000 pesos na buwan ang natanggap o natatanggap ng mga ito sa kanilang mga barangay na nakakabawas din sa kanilang pagod at gastusin. Batay sa datos ng PSWDO, kasalukuyang merong abot sa 95,876 kwalipikadong benepisaryo ng naturang programa ang naitala sa probinsya. Nasa nabanggit din na MUA signing sina Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Bar Member of the Parliament Romeo Quisema, PSWD Head Arlene Temson at ilang kawani ng DSWD at PSWDO. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balitang probinsya, positibo ang naging resulta ng isinagawang Municipal Peace and Order Council meeting o MPOC sa bayan ng Northern Kabuntalan na nilahukan ng iba't ibang sektor ng bayan. Sa bawat presentasyon ng mga stakeholders ay makikita ang neutrality ng sitwasyon sa bayan dahil sa patuloy na pagtutulungan ng mga ito sa pangunguna ng kanila mismong alkalde. Kabilang sa highlights ng kaganapan ang bantay seguridad na isinusulong ng militar at kapulisan, katuwang ang iba't ibang barangay local government unit ng bayan. Napag-usapan din ang nagpapatuloy na census ng populasyon sa 11 barangay ng lugar. Sa sektor ng Local Council for the Protection of Children ay tumaas ng 88% ang ideal rating ng bayan sa loob ng ikatlong quarter ng taon. May mga inisyatiba na rin ang inilatag para sa mga isyong lumilitaw na may kaugnayan sa agawan ng titulo at titulo ng lupa sa barangay Indatuan sa nabanggit na bayan. Umagang balita sa Kings Radio. Alas 6:47 ng umaga. Labas ulit na yung pilan. Tanggapin pa rin natin ang mga report ng ating mga kasamahan. Nakastanbay pa rin. Drug suspect arestado ng Dato Dinsinsuat Maguindanao del Norte. Yan o nahuli diyan sa may Maguindanao del Norte ng PNP. Alamin natin mga kabayan report detalye mula kay Edgar Kings Radio. Kabanyog. Edgar. Kalabuso ngayon sa lakapsil ng Dato Dinsinsuat Maguindanao del Norte ang isang drug suspect na magtatangkasan ng magpuslit ng illegal na drugas matapos maharang ito sa ikinasang drug interruptment operation sa bahagi ng barangay Ambulugto sa pangunguna ni Dato Dinsinsuat Chief of Police Lieutenant Colonel Samuel Roy Subsuban pasado alas 10 ng umaga kahapon, katuwang ang bipat ng barangay Ambulugto. Kinilala ng Dato Dinsinsuat PNP ang naturang drug suspect na si Muhammad Tayuan Dipatuan, 23 anyos, may asawa at residente ng barangay Kakar, Dato Dinsinsuat Maguindanao del Norte. Ayon kay Police Investigator Police Staff Sergeant Benjamin Bido, magtatangkasan na magpuslit ng illegal drugs si Dipatuan galing barangay Kakar patungong barangay Abulugto. Ngunit natunugan ito ng mga operatiba. Pagsapit ni Dipatuan sa naturang lugar ay dito ito naharang. Nakakumpiska sa pag-iingat ng suspect ang isang medium size na pinaniniwalaang methamphetamine hydrochloride o shabu na may bigat na 10 gramo at may market value na 68,000 pesos. Kasama ring nakumpiska ang sinasakyan nitong motorsiklo na isang unit na Kawasaki Badja 100 na may plakang 1481 Mike Charlie. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang posibleng kakaharapin nito. Sa ngayon ay nasa custodial facility na ng Dato Dinsinsuat PNP ang naturang suspect, habang ang nakumpiskang illegal na droga ay pinuporward na sa Regional Forensic Unit or RFU-BAR Laboratory Examination. Iyan ang report, Edgar Kabanyog para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang balita Samantala sa mga Kings kabayan, Radio. sa dagdag na balita, isang barangay sa Tulunan North, Cotabato, binaha, mga hayop at gamit na anod.
May report si Maricel Bayuna. Sel. Kings Radio. Department Sel. Report. Sinalanta ng baha ang barangay Minapan, Tulunan, Cotabato kasabay ng kasagsagan ng malakas na ulan. Nabatid sa report na may mga bahay ang nasira at pinasok ng tubig baha, mga gamit na inanod at mga hayop na namatay matapos malunod. Nagkansela din ang pasok kahapon sa Minapan Elementary School at Minapan National High School matapos pasukin ito ng tubig baha. Sa payag ni MDRRM Officer Dr. Ernie Diaz, ipinasuri ang koneksyon ng kuryente sa nabanggit ng mga paaralan upang maging ligtas ang mga estudyante matapos mabasa ng baha. Wala namang kinakailangan mag-evacuate maliban sa ilan na pansamantala munang sumilong sa mga kaanak nila matapos malubog sa baha ang kailang mga gamit at bahay. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang balita sa Kings Radio. Alas 6:50 ng umaga, Philippine Standard Time. Makikisa ng Kapitulyo sa mga programa ng BARM government. Tiniyak ngayon ni Governor Emilio Lala Talino Mendoza. Detalye report mga kabayan mula kay Jose Dizon Katulong. Kings Radio. Report. Muling tiniyak ni Governor Emilio Lala Talino Mendoza sa mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang pagsuporta at pagkiisa ng pamalaang palalawigan ng Cotabato sa mga programa at pagsisikap nito sa kanilang rehiyon. Ito ay matapos bumisita at pakipagpulong kay Governor Mendoza si Member of the Parliament Romeo Quisema sa Provincial Governor's Office, Amas, Kidapawan City kahapon, September 10, 2024. Tiwalag ina ng probinsya na sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan ay makakamit ng BARM government ang isang muunlad at progresibong rehiyon. Pasalamat naman ay pinaabot ni Member of Parliament Sema kay Governor Mendoza kung saan siniguro din ito ang kanyang pagsisikap upang mapangalagaan ang 63 barangays na nasa SGA BARM na dating sakop ng lalawigan ng Cotabato. Nasa pagbisita din sina Department of Social Welfare and Development o DSWD Regional Director Loreto Bigabaya Jr. at Barangay Kayaga Chairman Abdulaziz Makalipat. At yan ang report. Ako sa Ed Katulong para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang balita sa Kings Radio. Unsa ang pinakasakto nga conditioning sa manok pansabong isip pagpangandam